Hey guys, pag-aaralan natin ngayon kung paano mag-divide ng polynomial using long division. So, meron tayong example dito, x cubed plus 5x squared minus 4 divided by x plus 3. So, ang unang gagawin natin kapag nag-divide tayo ng polynomial is titingnan natin kung ang ating given is naka-standard form ba siya or ang kanyang exponent is naka-arrange ba. So, titingnan natin ang ating example. Meron tayo dito x cubed, so ibig sabihin 3. Ang kanyang exponent dapat pababa yung arrange ng kanyang exponent. So, meron tayong exponent na 3 plus 5x squared. So, meron tayong 2 dito minus 4. So, kung 2, dapat merong 1. So, ibig sabihin meron tayong missing term. So, ang gagawin natin sa missing term kasi ang ating constant or yung mga number is 0 ang kanilang exponent. So, meron tayong missing term na 1. So, ang gagawin natin kapag meron tayong missing term is dadagdagan lang natin siya ng 0. So, gagawin natin siyang x cubed plus, huwag niyong kalilimutan, kapag naggamit kayo ng long division, lalagyan talaga natin siya ng 0. So, 3, 2, may kulang tayo ng 1, plus, ilalagay lang natin na 0x, kasi si x, automatic na meron siyang 1 na exponent. So, meron na tayong 3, 2, 1, tapos 0 na exponent. Ayan. So, naka-standard form na yung polynomial natin. So, divided by x plus 3. Ngayon, pwede na tayong mag-solve. Okay, so mag-divide na tayo gamit yung long division. So, ang unang gagawin natin, ang tatandaan natin kapag nag-divide tayo ng polynomial is yung first term yung i-divide natin. So, ang first term natin is x cubed at ang ating divisor, ang first term niya is x. So, ang i-divide natin is si x cubed at si x. So, x cubed divided by x. Again, ang law ng ating exponent kapag nag-divide tayo ng exponent is magiging ganito siya. Kapag pareho sila ng base, ibig sabihin, if they have the same base, ang gagawin natin sa ating exponent is i-subtract natin siya. So, x cubed over x, or x cubed divided by x is magiging x cubed minus 1. So, 3 minus 1. Kasi ang law of exponent natin again is, ang exponent kapag pareho ang base nila, nag-divide tayo ng may exponent, i-subtract natin ang exponent. So, ang sagot is x squared. Oops, sorry. So, ibig sabihin, x cubed divided by x plus 3 is equal to x squared. So, si x, kasi 2 ang kanyang exponent, saan natin siya ilalagay? So, syempre, dito natin siya ilagay sa 5x squared kasi dapat magkapareho yung exponent nila. So, si x squared, dito natin ilagay sa 5x squared. So, x squared. Ayan. Para lang tayong nag-divide ng mga numbers kasi pagkatapos natin mag-divide is i-multiply naman natin siya. So, same lang sila na divide, multiply, subtract, bring down, then repeat. So, divide, multiply, subtract, bring down, then repeat. So, tapos na tayong nag-divide, sa multiplication na tayo. So, ngayon, isang ating quotient na x squared is i-multiply natin sa ating divisor na x plus 3. Mag-multiply na tayo. So, tandaan natin na kapag nag-multiply tayo, uunahin natin ang nasa right side. So, ang nasa right side is si 3. So, x squared times 3 is equal to 3x squared. So, saan natin ilalagay si 3x squared? Of course, dito sa baba ng kapareho niyang exponent. So, si 5x squared yung kapareho niya. So, dito natin siya ilalagay sa baba ni 5x squared. So, meron na tayong 3x squared. And then, x squared times x. So, x squared, dahil positive itong x squared plus times 3 natin, so plus ang ilagay natin dito. And then, x squared times x is equal to x cubed. So, tandaan nyo, ang law of exponent natin, na kapag nag-multiply tayo ng parehong base, kapag pareho yung base ng i-multiply natin, ang gagawin natin sa ating exponent is i-add natin siya. So, magiging ganyan siya. X squared times x is equal to x 2 plus 1 is equal to x cubed. Ayan. Okay, so, kung hindi nyo pa nakita yung law of exponent natin, meron tayong video. Marami na tayong video. So, ngayon is proceed na tayo. Proceed na tayo sa subtraction. So, ang rule ng subtraction natin sa mga polynomials at integers is pareho lang. Kapag nag-subtract tayo, ang gagawin natin is ipasok natin siya sa parenthesis para hindi tayo malito. Kapag nag-subtract tayo ng polynomial, ang gagawin natin itong subtraction operation natin is gagawin nating addition. So, si subtraction is magiging addition siya.
gagawin nating additions operation. And then pagkatapos ang bottom polynomial, saan yung bottom polynomial natin? Itong nasa taas o itong nasa baba? Siyempre, ang nasa baba kasi bottom polynomial. Ang bottom polynomial is i-change natin ang kanyang sign. So, ibig sabihin dahil si x cube is positive siya, ang gagawin natin siyang negative. So, si x cube is magiging negative. Kita ba? Okay, so si x cube is magiging negative siya. And then si positive 3x squared is magiging negative din siya. So, magiging negative siya. Okay, hindi na siya positive ha, negative na. So, si x cube is naging negative. Si positive 3x squared is naging negative. So, ngayon is proceed na tayo sa addition. So, x cube minus x cube equals 0. So, pwede nang hindi natin isulat yung 0 natin. So, 0 na yan siya. And then, positive and negative, kasi negative na si 3x squared. So, positive and negative, ano yung gagawin natin? Subtract. Kasi hindi magkapareho yung kanilang sign, positive and negative. Kasi wala na itong positive, ginawa natin siyang negative. So, isubtract natin. Pagkatapos natin isubtract, ang gagayahin nating sign is yung sign ng bigger number. So, ano yung bigger number? Si 5. So, ibig sabihin, magiging positive yung sagot natin. So, 5 minus 3 is equal to 2. And then, kopyahin natin ang base at exponent na x squared. Ayan. So, positive 5x squared minus 3x squared is equal to 2x squared. So, ngayon, dahil tapos na tayong nag-multiply at nag-subtract, bring down. So, i-bring down natin ang kasunod na term ni 5x squared. So, i-bring down natin si plus 0x. Ayan. Pagkatapos ng bring down is repeat. So, balik naman tayo sa division. Para lang talaga tayong nag-divide ng mga normal na numbers. So, mag-divide na tayo. 2x squared plus 0x divided by x plus 3. Again, yung first term lang yung i-divide natin. So, ang first term natin is 2x squared divided by x. So, 2x squared divided by x is equal to 2 divided by 1 kasi si x meron siyang 1. So, 2 divided by 1. So, positive na tayo dito. 2 divided by 1 is equal to 2. And then x squared divided by x. So, x squared divided by x is equal to x2 minus 1. Kasi merong 1 si x na exponent. So, magiging x siya or x to the power of 1. So, hindi na natin kailangan isulat ang 1 kasi understood na yan siya. So, 2x squared, ito na yung sagot natin. 2x squared plus 0x divided by x plus 3 is equal to 2x. Ayan. So, kung nakita nyo, nandito siya sa taas ni 0x kasi dapat pareho sila ng exponent. So, ngayon, dahil tapos na tayong nag-divide, multiply naman tayo. So, 2x times 3 is equal to 6x. Dito natin siya ilagay sa baba ni 0x kasi pareho sila ng variable. And then, 2x squared, positive yan ha, 2x times x is equal to 2x squared. So, dahil positive ito, positive. Ayan. 2x squared. Okay, so ilagay lang natin siya sa parenthesis. And then, subtract na tayo. So, subtract na tayo. Again, ang rule natin, i-change natin ang subtraction operation into addition. So, i-change natin siya into addition. Ayan, so wag natin kalimutan yung rule para hindi tayo magkamali. And then, yung bottom polynomial natin, yung nasa baba, i-change natin ang kanyang sign. So, positive 2x squared magiging negative at si positive 6x magiging negative. So, ngayon is mag-add na tayo. So, 2x squared minus 2x squared is equal to 0. And then, positive and negative again. So, positive and negative, subtract. Pero, 0 ito. So, ibig sabihin, magiging negative 6x yung sagot natin kasi kokopyahin natin yung sign ng malaking number. So, 6 minus 0 equals 6. So, negative 6x. Ayan. Dahil tapos na tayo sa subtract, bring down naman tayo. So, i-bring down natin ang kasunod na term ni 0x, which is negative 4. So, i-bring down natin si negative 4. Kita pa ba sa baba? Ayan. So, negative 4 na tayo. So, negative 6x minus 4 divided by x plus 3. Dahil tapos na tayong nag-bring down, so repeat tayo. Repeat natin yung process, balik tayo sa divide. So, negative again, ang i-divide natin, first term lang, which is negative 6x at x. So, negative 6x divided by x. So, ang sagot natin is, kasi negative 6 divided by 1 is equal to negative 6. Ayan.
and then x divided by x. So x divided by x, or x1 to the power of 1 minus 1 is equal to, so 1 minus 1 is equal to 0. So, wala ng x na malalagay natin kasi negative 6x divided by x. So, 1 minus 1 is equal to 0. So, negative 6 lang yung sagot natin. At dahil tapos naman tayong nag-divide, so multiply naman tayo. So, negative 6, huwag niyong kalimutan yung sign ha, kapag negative. Negative 6 times positive 3. So, 6 times 3 and negative times positive is equal to negative. So, negative 6 times 3 equals 18. So, dito natin siya ilagay sa constant. And then, negative 6 times x is equal to negative 6x. And then, subtract na tayo. So, rule again, kapag nag-subtract tayo ng polynomial, i-change natin ang subtraction operation into addition. And then, ang bottom polynomial, i-change natin ang kanyang sign. Kasi negative dito, so magiging positive yan siya. At negative din dito, magiging positive. So, ngayon is mag-add na tayo. So, negative 6x plus positive 6x is 0 kasi hindi magkapareho yung sign nila. And then negative and positive, subtract tayo kasi hindi magkapareho ang sign. Tapos kokopyahin natin ang sign ng bigger number which is positive. So 18 minus 4 is equal to 14. So ibig sabihin ang sagot natin is positive 14. Kita pa ba sa baba? Okay, so positive 14. Ngayon meron pa ba tayong ma-bring down? Wala na. So ibig sabihin itong number na ito is remainder natin. So, remainder 14. Ngayon, paano natin isulat ang ating sagot? So, isulat na natin ang ating sagot. So, x squared plus x cubed rather plus 5x squared minus 4 divided by x plus 3. Ang sagot natin is, ito yung sagot natin. Bakit tatlo? Okay, so ang sagot is x squared plus 2x minus 6. And then, meron tayong remainder. So, hindi natin isusulat na remainder 14. Hindi ganyan pagkasulat kapag polynomial yung pinag-uusapan natin. So, ang pagkasulat natin is, kasi positive siya, so plus 14 over itong divisor natin, x plus 3. So, ganyan ang pagkasulat niya. So, ang sagot natin is x squared plus 2x minus 6 plus 14 over x plus 3. So, ito na yung sagot natin.